Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, isa na namang malaking proyekto ang sisimulan para palakasin ang kakayahan ng ating bansa sa pangangalaga ng karagatan. Sa pagkakataong ito, galing mismo sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang balita, opisyal nang naglabas ng Notice to Proceed o NTP para sa konstruksyon ng isang bagong 50-meter multi-mission offshore vessel o MMOV. At ang gagawa nito, hindi banyaga, hindi imported, kundi mga Cebuano shipbuilders mula sa Dynacast Shipbuilding and Repair Inc. at Mega Shipbuilders Inc., dalawang kumpanyang kilala sa paggawa ng mga heavy-duty maritime vessels dito sa Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang proyektong ito ay bahagi ng tuloy-tuloy na modernisasyon ng BFAR. Alam naman nating isa sa mga pangunahing misyon ng ahensya ay ang pagtigil sa illegal fishing, lalo na sa mga malalayong bahagi ng ating karagatan gaya ng West Philippine Sea at mga malalalim na bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang multi-mission offshore vessel, gaya ng pangalan nito, ay hindi lang basta patrol boat. Isa itong multi-role ship, ibig sabihin, kayang gamitin para sa law enforcement, search and rescue, disaster response, at scientific research. Kaya nga tinatawag na multi-mission. At ayon sa dokumentong lumabas, ang joint venture ng Dynacast at Megaship ay inaprubahan na para simulan ng proyekto sa ilalim ng Bid Reference Number SBAC 2025-01, Lot 1, na tumutukoy sa acquisition of 50-meter steel hull multi-mission offshore vessel. Sino ang mga gagawa ng barko? Pag-usapan muna natin kung sino itong dalawang kumpanyang gagawa ng barko. Una, ang Dynacast Shipbuilding and Repair Inc., nakabase sa Dynamic Marine Compound sa Danau City, Cebu. Isa sila sa mga kilalang shipbuilders sa Central Visayas na may karanasan sa paggawa ng steel-hulled vessels para sa private at government use. Pangalawa, ang Mega Shipbuilders Inc., na kilala rin sa paggawa at pag-repair ng mga malalaking cargo at patrol vessels. Ang kanilang yard ay nasa barangay Balyugo, Albuera, Leyte, pero may mga operasyon din sa Cebu. Sa pamamagitan ng kanilang joint venture, nagkakaroon ng malakas na kombinasyon ng manpower, expertise, at equipment, isang bagay na magbibigay daan para sa mas mabilis at mas maasahang konstruksyon ng bagong barko ng BFAR. Base sa dokumentong inilabas ng BFAR Special Bids and Awards Committee, nakasaad doon na aprobado na ang kontrata, at pinapayagan na ang joint venture ng Dynacast at Megaship na simulan ang trabaho. Ang proyekto ay epektibo upon receipt of notice, ibig sabihin, agad na pwedeng simulan ng konstruksyon pagkatapos matanggap ng contractor ang NTP. Pinirmahan ito ng Head of Procuring Entity ng BFAR, na siyang National Director ng ahensya. Kapag nagsimula na ang proyekto, obligasyon ng joint venture na tuparin ang mga kondisyon ng kontrata at sundin ang implementation schedule na nakalakip sa kasunduan. Ngayon, tingnan natin kung ano nga ba ang aasahan natin sa bagong 50-meter MMOV na ito. Base sa mga naunang modelo ng MMOV ng BFAR, tulad ng The BFAR MMOV 5001 BRP Lapu-Lapu at The BFAR MMOV 5002 BRP Francisco Dagohoy, maaari nating asahan na ang bagong barko ay may steel hull, may helideck o helipad, at may kakayahang maglayag sa malalayong karagatan ng matagal na panahon. Ang ganitong klase ng barko ay karaniwang may displacement na nasa 600 hanggang 700 tons, may bilis na hanggang 18 knots, at may range na higit 2,000 nautical miles. Sa itaas ng barko, ang helipad ay nagbibigay kakayahan sa barko na magpatakbo o magpatigil ng helicopter o drone, na malaking tulong sa surveillance at maritime patrol operations. Pero bakit nga ba napakahalaga ng MMOV para sa Pilipinas? Una, dahil kulang pa tayo sa maritime presence. Ang ating karagatan ay isa sa pinakamalawak sa Southeast Asia, pero limitado pa rin ang bilang ng ating mga patrol vessels. Pangalawa, dahil tuloy-tuloy ang banta ng illegal, unreported, and unregulated fishing, IUU fishing, lalo na sa mga bahagi ng West Philippine Sea kung saan pumapasok ang mga banyagang fishing vessels.
Pangatlo, dahil lumalawak ang role ng BFAR hindi lang sa pangisdaan, kundi pati na rin sa maritime domain awareness at environmental protection. Ang pagkakaroon ng ganitong modernong barko ay magbibigay daan para sa mas malawak na monitoring at mas mabilis na response sa mga insidente sa karagatan. Bukod sa security aspect, may economic significance din ang proyekto. Ang pagpili sa lokal na shipbuilders mula Cebu at Leyte ay isang malaking hakbang sa pagpapalakas ng Philippine shipbuilding industry. Matagal nang sinasabi ng mga eksperto na kaya naman ang mga Pilipino gumawa ng world-class vessels, kailangan lang ng suporta at oportunidad. Sa pagkakataong ito, sa halip na bilhin sa abroad, dito mismo sa Pilipinas gagawin ang barko, na nangangahulugang mas maraming trabaho para sa lokal na manggagawa, mas maraming oportunidad para sa suppliers, at mas mabilis ang maintenance at modification sa hinaharap. Hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa ang BFAR ng multi-mission vessels. Noong mga nakaraang taon, 250-meter MMOV na ang na-deliver mula sa local shipyards, na ngayon ay ginagamit na sa patrol mission sa Palawan, Zamboanga, at Batanes. Ngayon, sa bagong batch ng MMOV na ito, makikita natin na patuloy ang commitment ng Department of Agriculture at ng BFAR na palakasin ang kanilang enforcement arm. Ayon sa mga ulat, layunin ng BFAR na magkaroon ng fleet ng hindi bababa sa 550-meter MMOVs, kasama pa ang mas maliliit na 30-meter patrol vessels. Kapag natapos at na-deploy ang bagong MMOV na ginagawa sa Cebu, madadagdagan pa ang kakayahan ng ahensya na mag-monitor ng mga illegal fishing activities at magbigay ng agarang tulong sa mga mangingisdang Pilipino. Isa pang interesting feature ng bagong barko ay ang helipad. Hindi lahat ng patrol vessels ng BFAR ay may ganitong kakayahan, pero ang pagkakaroon ng helipad ay napakalaking advantage. Sa panahon ngayon, hindi na sapat ang magliyag lang at umasa sa binoculars. Kailangan na ng airborne surveillance, at dito pumapasok ang paggamit ng helicopter o drone para makita ang mas malawak na area ng karagatan. Ang helipad ay maaaring gamitin para sa quick deployment ng rescue teams, aerial survey, at cargo transfer sa remote islands, mga misyon na napakahalaga lalo na sa panahon ng kalamidad. Base sa mga typical na government shipbuilding projects, inaasahang tatagal ng 12 hanggang 18 buwan ang konstruksyon ng isang 50-meter MMOV, depende sa specifications. Sa oras na matapos ito, dadaan muna sa sea trials at inspection bago tuluyang i-turn over sa BFAR. Kung susundin ang timeline, posibleng ma-deliver ang barko sa kalagitnaan o huling bahagi ng 2026, kung saan ito ay agad nang magsisimula ng operasyon. Sa kasalukuyan, may ilang operational MMOVs na ang BFAR, kabilang ang BRP Lapu-Lapu, MMOV 5001, at BRP Francisco Dagohoy, MMOV 5002. Bukod pa rito, mayroon din silang mga 40-meter at 30-meter patrol vessels, at ilang maliliit na floating assets para sa regional fisheries offices. Ang pagdagdag ng bagong MMOV ay magbibigay ng mas maayos na coverage sa mga malalayong lugar gaya ng Benham Rise sa Silangan at Kalayaan Island Group sa Kanluran. Sa pamamagitan nito, mas mapoprotektahan natin hindi lang ang ating karagatan kundi pati na rin ang kabuhayan ng libu-libong mangingisdang Pilipino. Sa kabuuan, ang pag-aproba ng BFAR sa joint venture ng Dynacast Shipbuilding and Repair Inc. at Mega Shipbuilders Inc. para sa paggawa ng 50-meter multi-mission offshore vessel ay isang malaking hakbang para sa maritime self-reliance ng Pilipinas. Isa itong patunay na kayang gumawa ng world-class vessels ang mga Pilipino, at na ang modernisasyon ay posible kahit sa lokal na industriya. Sa mga darating na buwan, inaasahang sisimula na ang konstruksyon sa Cebu. At kapag ito ay natapos, isa na naman itong karagdagang sandata para sa BFAR upang mapanatiling ligtas, maayos, at produktibo ang ating yamang dagat. Ito ang mga kwento ng pag-unlad na hindi masyadong napapansin, pero may napakalaking epekto sa ating pambansang interes. Isang barkong gawa ng mga Pilipino, para sa kapakanan ng mga Pilipino, at para sa karagatan ng mga Pilipino. Welcome back